Hello, Mike. So, sige po, no, good morning. And actually, bago tayo, naririnig na po ba ako sa online? Pakilipat na lang yan na yung camera sa harap. Sige, I think naririnig naman ako. Po, yan na, pwede mo ilagay yung parang lens para mas ma-widen yung view. Pwede mo siya ilagay sa ano yan, sa pinakalikod ng pulpit talaga, yung camera. Kung paano ko nilalagay during ilagay mo yung camera sa pulpit. Nakalagay na pala. Ayun, naka-zoom in pala. Okay. Sige po, very unique yung ating setup today. Ayun, so yung mga nandito, huwag na kayo tumingin sa screen. Dito na kayo tumingin. Okay, anyway. So, once again, good morning po. And very unique yung ating setup. Dahil nga po, sabog-sabog tayo, no? Okay. So, but anyway, we still praise God kasi may pagkakataon tayo to still gather in His day na Kanya pong itinakda, no? Para sa pagsamba sa Kanya. Pero bago tayo dumako sa ating pangangaral ng salita, let us spend this time in our corporate prayer. For the past 2 Sundays, hindi po natin nagawa yung corporate prayer. Pero it's a very important part, no, ng ating liturgy or ng ating pagtamba sa ating Panginoon. So join me as we pray together. We will pray for the Universal Church. We will pray for the missionaries. And we will pray for salvation for all men. Ito ay isa sa mga bagay na inimpress or nabasa, natutunan sa salita ng Diyos upon our Bible reading. So inutos doon ni Pablo na to pray for all men. It is very important to pray for all men. So we will pray for that, and we praise God for this upcoming typhoon kasi nagpapakita ito ng tunay siya. Nagpapakita ito ng kabanalan ng Diyos. Nagpapakita ito na tunay na nagkasala ang tao at nagpapakita ito ng judgment, no? And so this is a call for repentance for all men. Kaya we praise God para sa mga ganitong pagkakataon na ma-experience natin at makita natin. And tayo bilang mananampalataya, we ought to pray for the salvation for all men. Maganda to pray for and to prepare, no, para sa mga bagyong ganito. Pero ayun, let us not divert our attention to kung ano talaga yung nararapat na pag-iisip ng isang tao, and that is beyond physical harm, beyond physical death, but that is the eternal damnation ng mga tao na mamamatay na wala silang Kristo. So ang bagyo is just a normal day na pwede tayong mamatay. Pareho lang yun sila. May bagyo man o wala, we are susceptible, we are very vulnerable na tayo mamatay. So if we pray for kahandaan sa bagyo, then it's the same lang yun, na araw-araw pwede kang mamatay. So naintindihan niyo po yun. So ganun dapat tayo tumingin sa mga bagay-bagay. And so we will pray also for the mission of the Universal Church. Let's pray for the reformation of churches. Let's pray for our pastor, co-pastor, mga kilalang pastor at mga churches na nakakasalamuhan natin, we communion with, and we will pray for His Community Church as a local church. So join me in praying for these prayer items. Tayo po yung manalangin. Panginoon, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin dahil totoo ang iyong salita. Lahat ng kalamidad na
naranasan namin at nararanasan at mararanasan namin ay tunay na bunga ng pagkakasala ng tao. Ito isang patunay na kami po ay nagkasala before you. And salamat dahil pinaalalahanan mo kami sa pagbabasa ng iyong salita to pray for all men. Dahil ito ay kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. You desire for men to be saved, and it is our privilege na sa biyaya mo kami niligtas mo. And ito ay pribilehiyo na kami bilang ligtas ay manalangin din patuloy sa mga taong hindi pa naliligtas. Tunay na kalunos-lunos ang mararanasan ng isang taong hindi nananampalataya sa iyong sugo na si Jesucristo. At tunay na ito ang pinaka nakakatakot na bagay na dumating sa buhay ng isang tao. And so, patuloy namin pinagpapanalangin in connection dito sa paparating na at nandito na typhoon, super or pwedeng maging super typhoon. We pray, O Lord, na ito'y maggamitin mo sa iyong mga sa iyong probidensya na magtulak at magudyok sa mga tao na makita ang lubos na katakot-takot, hindi ang bagyo, bagos ang katakot-takot na humarap sa iyong paghuhukom. Ito ay mga anino lamang ng paghuhukom na darating. And so we pray, O Lord, na sa biyaya mo, sila po ay tumalikod, sila ay tumalikod sa kanilang mga kasalanan at manampalataya sa Panginoong Jesucristo. Naway maalala nila ang pagpapahayag ng ebanghelyo sa kanila. Nawa ay sa iyong biyaya ay may mga makausap sila na maghayag ng ebanghelyo sa kanila. Patuloy namin pinagpapanalangin, Lord, ang kaligtasan ng lahat ng tao at kabilang at specifically dito sa Bataan, even dito sa Surigao, bilang kami ay inilagay mo dito upang ito ay galawan namin na kami din ay maging mga martir, mga tapat na saksi na nagpapahayag at nagpapamuhay, nagre-reflect ng liwanag na kay Kristo lamang. Patuloy naming pinagpapanalangin na kami din ay punuin mo ng iyong karunungan at patuloy na mahubog ang aming pag-iisip at aming mga puso na magkaroon ng habag at compassion sa mga tao na hindi pa nakakarinig ng katotohanan. Even na kami din, Panginoon, ay maudyukan sa pamagitan ng iyong salita na patuloy na ihayag ang iyong utos at iyon ay ang bawat tao ay manampalataya sa iyong isinugo na si Jesucristo. Patuloy namin itong pinagpapanalangin at in connection with that, Panginoon, patuloy namin pinagpapanalangin ang aming mga kapatid all over the world, ang aming mga kapatid na ngayon ay nagtitipon-tipon din. Patuloy namin pinagpapanalangin ang iyong pagkilos sa kanila at patuloy na paghubog sa kanila at pagpapalakas sa kanila. And with that, patuloy namin pinagpapanalangin ang mga missions na pinagkatiwala mo sa iyong mga lingkod na ngayon ay patuloy na pupunta sa iba't ibang lugar, malalayo at mga liblib upang maihayag lamang ang ebanghelyo. Ang aming mga panalangin ay nasa sa kanila ng iyong pagbibigay aliw at pagpapalakas at pagbibigay ng mga pangailangan nila. At kung sila man ay wala, gaya ng sinabi ni Pablo, natutunan niya na magagawa niyang lahat sa pamagitan ng kalakasan, sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo. And with that, patuloy namin pinagpapanalangin din ang pagre-reforma ng mga churches. Patuloy namin inihiling sa iyo, Panginoon, ang biyaya na ang mga local churches ay tumalikod sa kanilang mga pagkakamali na hindi pinapahalagahan ang iyong salita. Patuloy namin hiningi, Panginoon, na maunawaan ng scriptures, ang iyong salita lamang ang siyang tanging batayan ng pananampalataya, ng kaligtasan at pamumuhay. And I pray, O Lord, na sa biyaya mo patuloy na kumilos ka, na ito ay palaganap even dito sa Pilipinas, Panginoon, ang pagre-reforma ng mga churches at pagsasaayos na ang bawat gawain ay nakaayon talaga sa iyong salita at hindi sa mga tradisyon. At patuloy dyan naming sinasali ang aming panalangin din sa amin, sa His community,
bilang kami ay dumadaan sa pagre-reforma, patuloy namin hinihingi ang iyong gabay at pagkakaisa namin, Panginoon, na maunawaan namin kung ano ba talaga ang isang iglesia, kung paano ito namumuhay, kung paano ito kumikilos at kung paano ito nagbibigay ng tunay na kaluguran sa iyong harapan. I pray, O Lord, na makita ng bawat isa na nandito ngayon ang kahalagahan ng pagsasaayos at indeed, meron kang mga itinalaga na pamamaraan ng paglilingkod, pagsamba, at pamumuhay. And I pray, O Lord, na malakaran namin ang iyong mga alintuntunin na iyon at upang maitama at kami bilang mga tinawag mo ay maipahayag at maipakita ang excellencies ng iyong kaluwalhatian. And patuloy dyan, pinagpapanalangin namin na sa Pampanga, Bataan, even Zambales, na merong movement na pagkakaroon ng mga communion ng iba't ibang churches. We pray, O Lord, sa upcoming Pabaza Conference this November 22, naway ito ay gawin mong pamamaraan upang patuloy na makisama kami sa aming mga kapatid, bagaman sila ay may pagkakamali sa pagkakaunawa at pagkakahawak ng iyong salita. I pray, Lord, na ito ay maging kaparaanan mo na kabiyaya mo, makita nila ang tamang pag-aaral, pagtuturo, at pamumuhay na naayon po sa iyong salita. And we also pray, Lord, sa aming mga kasamahan ng mga pastor at mga churches na kinabibilangan nila. We include in our prayer Pastor Olan Mendoza and Christ Community Church, Pastor Alden Manglikmot, and Carrier of God's Glory Church, together with Pastor Journey Abenohar, Pastor Jarito Taladro ng Tipan ng Biyaya Community, at ganun din kay Pastor Jason Steves ng Church of Christ Tipo, for Pastor JV Maranan ng Christ Alone Reformed Baptist Outreach, and for Pastor Janel Laksamana ng Sola Fide Reformed Baptist Outreach Ministry. We pray, O Lord, na sa biyaya mo ay binigyan mo kami ng pagkakataon to have fellowship with them, makilala sila, and even makipagtulungan sa kanila sa pagpapalakas sa bawat lokal na iglesia. And so we pray, O Lord, na patuloy mong gabayan ang aming mga kapatid na ito, patuloy na palakasin na kami din sa bawat isa't isa ay maging daluyan ng iyong biyaya upang mas mapag-igtingin pa ang bawat lokal na iglesia na bumubuo ng iyong katawan. Salamat, O Diyos, sa biyaya mong ito. And patuloy din namin pinagpapanalangin ang aming lokal na iglesia sa East Community. Patuloy namin humihingi sa iyo, Panginoon, na sa biyaya mo, pagkalooban mo kami ng mga men na tunay na titindig, na sa iyong biyaya ay gagamitin mo na mag-iingat sa iyong iglesia, to become overseers, to become elders or deacons. I pray, Lord, for men na gagamitin mo, Panginoon, to pastor your church, the local church here in his community. And ganun din, pinagpapanalangin namin ang pagkakaisa namin isa't isa, na patuloy yung bond of peace at pag-ibig to build up one another ay patuloy na linangin mo sa aming mga puso, na naunawaan ang bawat individual na pagdeal mo sa isa't isa sa amin ay kaugnay lagi ng kabuuan ng katawan. At iyon ay ang iglesia. And so we pray, O Lord, na patuloy mong baguhin ang aming isipan na ang pagiging Kristiyano ay hindi pamumuhay ng individual, bagkus kasamang mga kapatid, nagtutulungan, nagmamahalan sa isa't isa at nagpapatunay na kami nga ay iyong mga alagad. I pray, O Lord, na patuloy din namin maunawaan ang disiplina. It is not only corrective, but lagi-lagi namin ginagawa ay ang formative discipline. Nawa po ay kami ay lumago dito sa pagdidisiplina sa aming mga sarili na naunawaan na napakaikli ng buhay namin sa mundo upang igugol pa ito sa mga walang halagang bagay. I pray, O Lord, na lumago kami sa iyong salita at pamumuhay ayon dito upang kami ay mamuhay ng may halaga at may saysay at nagbibigay kaluguran sa iyong pangalan at naluluwalhati ka. Ikaw po ang maghari sa amin, ang iyong kalooban ang siyang mangyari, luwalhati ng iyong pangalan. Ang kaluwalhatian ay sa iyo lamang, O Diyos. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
So tayo po ay mapapatuloy at dadako na sa pangangaral ng salita. And buksan po natin ang ating mga Biblia sa libro ng mga gawa, or in English, in the book of Acts, chapter 17, verse 16 to 21. Naririnig mo ko, Lo? Sige po. Let's open our Bible in Acts 17, verse 16 hanggang 21. Once again, good morning and happy Lord's Day. And I would like to acknowledge yung mga kasama natin dyan sa online. So may nakikita akong new nakasama. So welcome. And ayun, nawa ay turuan tayo ng Panginoon sa kanyang salita. Acts 17. And bago yan, meron po ako ipapakita sa inyo. So Ate Yana, ready na natin yung ating presentation. Meron muna po ako ipapakita sa inyo. So sa online ata hindi nyo makikita, pero don't worry, ano ko sa camera. Pero alam natin na halos lahat sa atin ay gusto makapunta sa ibang bansa. Meron ba dito yung ayaw pumunta sa ibang bansa? Lahat tayo gusto pumunta sa ibang bansa, no? Saan niyo po gusto pumunta? Japan. Okay. Alright. Well, anyway, I was about to search po mga pictures, no? Pero, ayun, natuwa ako kasi nung inopen ko yung Facebook para mag-post ng invitation sa ating Lord's Day, yung pinakauna doon na sa newsfeed is ito siya. So actually this is mga classmate ito ni Kuya, and they went to Hong Kong. So pakita ko lang yung mga pictures nila dito po. Dito po kayo tumingin. Wag sa screen. Okay, nakikita niyo na dyan. Okay, ito pakita ko sa inyo. So the first picture, ito po yung picture nila sa online. Papakita ko na lang. Ayan. Then sa kabkabin, pinapakita natin yan yung first picture, na. Kita nyo? Ganda ba? Ganda? Ganda, na? Okay, punta tayo sa next picture. Next picture, yan. Binlurred natin kasi, syempre, privacy. Okay. Kita nyo yung pangalawang picture? Okay. Punta tayo sa pangatlo, Tiana. Ito yung pangatlong picture. Okay. Bayabuda yan. Okay. Okay, pangapat. Ito. Pangapat. Ito yung pangapat. Ayan. Kita niyo yung pangapat? Okay, punta naman tayo sa video, Ate Yana. Ano ba yung unang video? Okay, ito yung unang video. Nag-post din sila. Mga post nila to, ha? Ayan. Kita niya? Kita niya yung unang video? Na-play na ba ni Ate Ana? Okay? Nakita na? Okay, good. Pangalawa. Punta tayo sa pangalawa. Ayan. Pangalawang video, Ate Ana. Ayan. Sige, tingnan niyo yung pangalawang video. Okay. Punta naman tayo sa pangatlo. Ayan. Ito yung pangatlo. Ayan. Kita niyo na yung pangatlo? Mag-thumbs up na lang kayo mga dyan sa kabkabe, no, kung tapos na yung pangatlong video. Okay na. Last video. Ito, last video. Ano lang naman to? Last video. Okay na? Alright. Sige, Ate Yana, balik mo na yung mukha ko. Alright. So nakita natin, no, yung mga pictures and videos na yon. Maaring unang reaksyon natin talaga kapag pumupunta tayo sa mga ganong lugar ay kumuha ng litrato. Tama? Very natural na nangyayari yan sa atin. At i-post yun sa social media. Ang gaya ng ginawa nila. No? Iyon agad ang ating unang maiisip. Bagaman, wala namang masama doon. Tama ba? Wala namang masama, no? Sinishare mo lang kung saan ka nagpunta.
Pero sinadya ko pong piliin itong mga litrato na to, at magandang example kasi posted talaga siya sa social media ng grupo ng mga tao na pumunta sa ibang bansa, no? At makikita natin doon, iyon ay mga imahe, no? Yun ay mga imahe at yun ay lugar. Alam niyo ba yung pinicture nila, yung binidyo nila, yun ay mga lugar ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Okay? At very common na makita natin, at gaya ngayon nga, post ngayon, very common na makita natin na maraming mga nagsasabing mga Kristiyano, sila, na mag-post sa social media na ang background ay mga iyon. Gaya ng nakita natin kanina. Very common yun na nangyayari. But, ang tanong, mali ba iyon? Well, siguro ang sagot, depende. Depende. Okay? Meron tayong tinatawag na liberty, no? Christian liberty. Soon, mapag-uusapan natin yan. Pero, sa madaling pag-evaluate, matitisod, ang tanong dapat is, hindi mali ba iyon? Ang tanong dapat is, matitisod ba ang iba kapag nakita nila iyon? Yun yung tanong. Matitisod ba sila? No? Ngunit, nakakalungkot makita na parang tanggap na ng marami mga nagsasabing Kristiyano at tila normal na lang din iyon sa kanila. No? Kahit Kristiyano, kahit nagsasabing Kristiyano, normal yun na ginagawa. And actually, yung mga pinakita kong picture sa inyo kanina, sila ay mga nagsasabing Kristiyano. Tinanong mo, anong religion mo? Anong ano mo? Christians kami. Okay? Pero may kita natin na ganon. Ngunit, may isa pong pagkakataon na kung saan ang Apostol Pablo ay napunta rin sa isang lugar na kilala, no? Para sa mga advanced architecture, advanced na culture, and advanced arts, no? Napunta din po si Pablo sa lugar na iyon. At kahit sa panahon natin, no, kahit sa panahon natin ngayon, pinupuntahan pa rin iyong lugar na iyon. At marami mga turista sa napuntahan din ni Pablo. No? Tingnan natin ang naging reaksyon ni Apostol Pablo at matuto sa kung ano ang layunin ng Panginoon natin sa tagpong ito. Ngayon, babasahin natin ang tagpong ito in Acts 17, verse 16 to 21. So, bilang pagbibigay pugay sa salita ng Diyos, tayo po ay magsitayo sa pagbabasa ng kanyang salita. Acts chapter 17, or sa Tagalog, mga gawa, chapter 17, verse 16 hanggang verse 21. Sabay-sabay po nating basahin ang salita ng Diyos. Samantalang sila ay hinihintay ni Pablo sa Atenas, siya ay labis na nanlumo nang makita niya na ang lungsod ay puno ng mga Diyos-Diyosan. Kaya't sa sinagoga ay nakipagtalo siya sa mga Hudyo at sa mga taong masisipag sa kabanalan at sa pamilihan sa araw-araw sa mga nagkataon na roroon. Ilan sa mga pilosopong Epicureo at Stoico ay nakipagtalo rin sa kanya at sinabi ng ilan, anong naisabihin ng madaldal na ito? Sinabi ng iba, parang siya'y isang tagapagbalita ng mga ibang Diyos, sapagkat ipinangangaral niya si Jesus at ang pagkabuhay. Siya ay kinuha nila at dinala sa Areopago at tinanong, maaari ba naming malaman kung ano itong bagong aral na sinasabi mo? Sapagkat naghahatid ka ng mga kakaibang bagay sa aming mga tainga, kaya't ibig naming malaman kung ano ang kahulugan ng mga bagay na ito. Lahat ng mga taga-Atinas at ang mga dayuhang naninirahan doon ay walang pinaguguluhan ng panahon, kundi ang mag-usap o makinig ng mga bagong bagay. Tayo po'y manalangin. O Diyos, kami po'y patuloy na lumalapit sa iyo. At bagaman sa aming pong setup ngayon, kami po ay magkakalayo. Even sa biyaya mo, ay kami po ay naging connected sa pamagitan ng teknolohiya at ng internet. Maraming salamat sa providensya at sa biyaya mo na ito, O Diyos. So, sa iyong salita, kami po ay humihingi ng kababaang loob
at pag-unawa sa pamagitan ng Espiritu Santo, na maunawaan namin na ikaw lang ang nag-iisang Diyos at maging turuan mo kami kung paano ang tamang pagtugon sa pagkakataon na ang katotohanan na ikaw ay iisa at nag-iisang Diyos ay nayuyurakan. Turuan mo kami, Panginoon, ayon sa iyong salita, para sa iyong kalawalhatian. Amen. Tayo magsiupo. Now, yung kanina po na binasa natin, no, yung tagpo na binasa natin kanina ay nangyari matapos na malaman ng mga Hudyo na taga Thessalonica ay nagpunta sila sa Berea. Kung matatandaan nyo, bago dito sa Atenas, nagpunta sila Pablo sa Berea. At nung pumunta yung mga Hudyo na nasa taga Thessalonica sa Berea, dahil nga naraman nila na si Pablo ay nagtuturo ng salita ng Diyos sa Atenas, sa Berea, pumunta din doon ang mga Hudyo, no? Gustong guluhin at gustong guluhin sila Pablo, no? Kaya si Pablo ay napunta sa Atenas, at yun yung binasa natin kanina. At gaya ng ating nabasa, makikita natin na walang ideya at walang kaalam-alam ang mga taga-Atenas patungkol sa Panginoong Hesukristo. Wala silang idea kung sino to, no? At bagaman ito po ang sitwasyon, mananatili ang katotohanan, at ito ang mensahe sa atin ngayon. At ano yung katotohanan na iyon? Ang Panginoon nating Diyos ay iisang Panginoon. No? Ito ang katotohanan na ipinapakita sa atin. Ang Panginoon nating Diyos ay iisang Panginoon. Now, habang naghahanda po ako sa pag-prepare ng salita ng Panginoon, may binasa akong isang article, no? Siya ay isa sa mga associate editor ng Table Talk Magazine. So, para sa mga hindi nakakaalam, ang Table Talk Magazine is parang daily devotional ng Ligonier Ministries, no? So, kinuwento niya ang nangyari sa isa sa mga klase niya sa pinakaunang Old Testament course na pinasukan niya, kasi nga nag-seminary siya. So, yung pinakaunang Old Testament course niya doon sa seminaryo na iyon ay kinento niya ano nangyari. Now, sabi niya doon, hindi niya gaano ini-expect na maayos ang pagtuturo. Kasi yung university na yon, o yung school na yon, yung seminary na yon, secular university siya. So, hindi siya nag-expect na tama daw yung pangangaral doon. Pero ewan ko bakit doon siya nag-aral. Pero, umaasa siya na patas, natatratuhin ng patas ang Biblia. Dahil yung professor niya doon ay isang Orthodox Jew. Narinig niyo na yun? Orthodox Jew. Ang Orthodox Jew ay isang Hudyo na mahigpit na sumusunod sa tradisyonal at sinaunang turo, batas at kaugalian ng Judaismo or Judaism. Orthodox Jew. Sila yung kasama ang pagsunod sa araw ng pamamahinga, Sabat, pagkain ng kosher, at pananalangin ayon sa batas ni Moises. So sila yung mga kumbaga maintain kung ano yung sinauna talaga na katuruan, pamumuhay ng mga Hudyo. Yun yung mga Orthodox Jew. Ngunit, sabi niya, laking gulat niya nung sinabi ng kanyang professor na ang mga sinauna daw na Israelita, yung mga sinaunang Israelita na mababasa natin sa Biblia, ay hindi dinedenay na merong mga Diyos-Diyosan. Yung sabi ng Orthodox Jew na yun, no? Hindi dinedenay na mga sinaunang Israelita na meron yung mga Diyos-Diyosan. No? Sinasamba nila si Yahweh higit sa lahat. Ngunit naniniwala silang totoo din ang mga Diyos-Diyosan. So nagulat siya, no? So yung katuruan na yon ay tinatawag na henotheism. Merong monotheism, isang Diyos lang. Merong polytheism, maraming Diyos. Meron namang henotheism. Ibig sabihin, sinasamba nila ang isang Diyos lang, pero hindi nila dinideny na merong mga Diyos-Diyosan. So, nagulat siya. Ngunit, kung ating tatanungin at ating babasahin, ano nga ba ang confession? Or ano nga ba ang pamamahayag? Or, ito nabanggit ni Kuya Gab kanina, ano nga ba yung Shema ng mga Israelita? By the way, Shema is, sinabi ni Kuya Gab kanina, is a Hebrew word ng hear. Listen, makinig.
Pero kung titingnan pa natin ang mas malalim na kahulugan ng Shema, ang ibig sabihin nito is yung daily confession. Araw-araw na pamamahayag. Di ba meron tayong confession, London Baptist Confession of Faith. Yun yung pamamahayag natin. Ang mga Israelita din, meron silang daily confession. May pamamahayag sila. Ito yung Shema. At ano yun? In Deuteronomy chapter 6 verse 4. Anong sinabi doon? Pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay iisang Panginoon. That's the confession ng mga Israelita. At alam nyo, napakahalaga nito. Itong sinabi dito sa Deuteronomy chapter 6 verse 4. Kasi parehong mga kataga or parehong phrase ang ginamit ni Moises bago niya ibigay yung Decalogue. Alam niyo yung Decalogue? No? Alam niyo yung Decalogue? Decalogue means the 10 commandments. No, in chapter 5, no, kung titingnan niyo sa Deuteronomy chapter 5, sinimulan ni Moises bago niya sabihin yung Decalogue or 10 commandments sa pakinggan mo, O Israel. Pareho na ginamit. So, pinapakita dito na itong sinabi din ni Moises sa chapter 6 verse 4, pakinggan mo, O Israel. Pinapakita nito ang kahalagahan ng kautusan na ito. At ano yun? Ang Panginoon nating Diyos ay iisang Panginoon. Ito ay napakahalaga po. Bakit? Dahil sa konteksto, balik tayo sa yung sa Deuteronomy. Ano yung context ng Deuteronomy? Kung matatandaan ninyo, ang Deuteronomy po ay isinulat bago pumasok ang mga Israelita sa Promised Land. Di ba? May pangako ang Diyos sa mga Israelita na ibibigay sa kanila at dadalhin sila sa Promised Land. At yung Deuteronomy ay naisulat bago sila pumasok doon. And by the way, Deuteronomy was written by Moises. Di ba? So, kung matatanda ninyo, yung nakapasok po sa Promised Land, mga bagong henerasyon na po yun sila. Okay? Okay, bago sila pumasok sa Promised Land, saan nga po sila? Di ba nandun sila sa Egypt? They were enslaved sa Egypt for 400 years, tama ba? 400 years, no? So yung generation na yon na lumabas sa Egypt, and di ba 40 years naglibot-libot sila sa wilderness, di ba? Lahat po ng generation na ligtas or lumabas sa Egypt, patay na po yung lahat. Okay? Ang naiwan lang is the second, yung next generation. So, bagong henerasyon yung papasok sa Promised Land. And by the way, i-footnote ko lang, naubos lahat ng unang generation because of their disobedience. Hindi sila nakapasok sa Promised Land. And that's something na dapat natin pagbulay-bulayan din. But anyway, so dahil nga bagong generation, nararapat na ituro sa kanila at nararapat na paalalahanan sila kung ano ang utos ng Diyos. Kaya yung Deuteronomy, kung papansinin, kung babasahin niyo yung buong Deuteronomy, parang inulit-ulit lang doon yung mga nakasulat sa Exodus, Leviticus, at Numbers. Okay? Kaya magtataka kayo kung sinunod yung Bible reading natin, no? Bakit paulit-ulit lang to? Yun ang dahilan. Kasi Deuteronomy is for the new generation na papasok sa Promised Land. Okay? Now, and actually, ang ibig sabihin ng Deuteronomy ay second law. Yun yung ibig sabihin ng Deuteronomy, second law. Now, hindi ito nangangahulugang bago or bagong kautusan. Hindi po. Ngunit ito ay pag-renew, no? Renewal ng covenant or tipanan ng Diyos at ng mga Israelita upang malaman at maalala nila ang mga tuntunin ng Diyos. At kung titingnan, nakasentro ito sa unang utos. No, yung Deuteronomy ay nakasentro sa unang utos. Ano nga ba ang unang utos sa Decalogue? Deuteronomy chapter 5 verse 7. Huwag kang magkaroon ng ibang mga Diyos sa harapan ko. Thou shalt not have other gods before me. At ano yung Shema? O pakinggan mo, O Israel, di ba? Ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. So you will see the connection ng first commandment at ng Shema, no? O yung confession ng Israelita. At ito po ay napakatumpak sa sitwasyon na meron ng mga Israelites. Bakit? Nung sila po
ay nasa Ehipto pa, nakita nila ang napakaraming Diyos-Diyosan. Nung nasa Egypt pa ang mga Israelites, grabe din ang mga Diyos-Diyosan na nakita nila doon, no? Na si Amon-Re, no, ang sinasabing hari ng mga Diyos sa Egypt. Si Amon-Re. Now, pagpasok naman nila sa Promised Land or sa Canaan, no, doon na-expose sila sa tinatawag na Ugaritic Canaanite Pantheon. Ano ibig sabihin ng Pantheon? Grupo ng mga Diyos-Diyosan. Kung merong Justice League, meron ding Pantheon. Okay? Grupo ng mga Diyos-Diyosan. Na-expose sila doon. And I think may maririnig kayo na babanggitin ko na familiar sa inyo. At sa Pantheon na yon, sa Canaanite Pantheon, si El, no? El, ang kanilang father of all gods, no? Si Asherah naman na asawa ni El na sinasabing goddess of the sea, no? Si Baal, okay? Nababasa natin yan. Si Baal, siya naman ang god of rain or storm, no? At si Anat naman, yung sister wife ni Baal, ay goddess of love. Si Astarte naman ay goddess ng fertility. At sa kahuli-hulian, ang mga Israelita ay na-expose sa mga Diyos-Diyosan mula sa silangan or sa east. At doon si Marduk na tinatawag ding Bel na sinasabing Lord of Lords ng mga Diyos-Diyosan ng east, yung mga eastern countries. So, you will see, ang Israelita, no, expose sila sa mga Diyos-Diyosan. Kaya it is not surprising na bakit yun ang utos ng Diyos. Well, anyway, nagpapakita din yun talaga ng kabanalan at kung sino ang Diyos. The Ten Commandments ay nagpapakita ng kung sino ang Diyos. Pero may kita din natin na sa sitwasyon ng Israelita, napaka-tumpak ng mga utos na yun, even yung Shema or yung daily confession nila. At kung babalikan natin, kung babasahin natin ang Old Testament, no, ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ang pinaka-issue na ating makita. If you will read the Old Testament, ang pagsamba ng mga Israelita sa mga Diyos-Diyosan ang pinaka-problema. Yun yung pinaka-issue lagi. Kaya bago sila pumunta sa Promised Land, ito ang paalala sa kanila. Yung Shema, yung daily confession na dapat nilang alalahanin at sabihin at ipahayag araw-araw. No? At yun yung chapter 6 verse 4. Pero you know what? Bago pa man yun sabihin sa chapter 6 verse 4, inihayag na ng Diyos sa chapter 4 verse 35 ang katotohanan na iyon. Let me read chapter 4 verse 35. Ipinakita sa iyo ito upang makilala mo. Sabi ng Panginoon sa mga Israelita, upang makilala mo na ang Panginoon ay siyang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. And even in verse 39, kaya't alamin mo sa araw na ito at ilagay sa iyong puso na ang Panginoon ay siyang Diyos sa itaas sa langit at sa ibaba sa lupa at wala nang iba pa. So makikita nyo, pinaulit-ulit, wala nang ibang Diyos. Iisa lang ang Diyos at yun ay ang Diyos ng mga Israelita. No? At alam nyo ba, kahit si Pablo po, sinabi niya sa kanyang sulat sa mga taga-Roma na ang pagkakaroon ng Diyos-Diyosan ay dahil lang sa kasamaan ng tao, na pinipigil ang katotohanan at gumagawa sila ng Diyos-Diyosan na kaya nilang manipulahin. May Diyos-Diyosan dahil sa kasamaan ng tao. Yan nyo? Sinabi din ni Pablo kay Timoteo na nagpapastor sa lugar ng maraming sumasamba sa Diyos-Diyosan. Anong sabi ni Pablo kay Timoteo in 1 Timothy 2:5? Sapagkat may isang Diyos. Pinaalalahanan niya si Timoteo. No? Now, malinaw po ito para kay Pablo. Malinaw kay Pablo na iisa lang ang Diyos at wala nang iba. Kung kaya, nararapat tayong matuto sa kung paano siya tumugon nang siya ay napunta sa lugar na kung saan, inilarawan nga po ito ng isang teologo, yung lugar na pinuntahan ni Pablo, ito ay lugar na mas madaling makakita ng Diyos-Diyosan kaysa makakita ng tao. Grabe yung description, no? Yung lugar na pinuntahan ni Pablo, inilarawan ng isang teologo na yung lugar daw na yon ay lugar na mas madaling makakita ng Diyos-Diyosan kaysa makakita ng tao. And yes, ngayon ko lang din naalala, ang population ng mga tao is hindi pa umabot sa kalahati
sa populasyon ng Diyos-Diyosan na makikita mo sa lugar na yon. At ano yung lugar na yon? Yon ay makikita natin sa verse 16. Balikan natin ang verse 16. Samantalang sila'y hinihintay ni Pablo saan? Sa Atenas. Okay? Grabe yung Atenas, no? And sasabihin ko na sa inyo, there are about 73,000 na imahe ng Diyos-Diyosan meron sa Atenas at the time of Paul. And at the time of Paul, ang population lang nila is around 30,000. So hindi umabot sa kalahati yung tao. Ang marami doon, Diyos-Diyosan. Ang imahe. No? Now, pero bago natin pansinin ang reaksyon ni Pablo, hayaan nyo akong ipakilala sa inyo kung ano ba ang Atenas. No? Let me give you some information about Atenas. In this time, sa time ni Pablo, ang Atenas po, ang pinakasikat na lungsod sa Greece. Okay? Ito yung pinakasikat na city sa bansang Greece. At ito yung intellectual and religious center ng Greek world. Dito galing si Socrates. Kilala niyo si Socrates, no? Dito galing si Plato. Dito rin galing si Aristotle. Dito din ipinanganak ang government style na democracy. Huh? Galing yan sa Atenas. Sentro din ng Atenas ng arts, architecture, drama, and yung paborito ng mga kababaihan ngayon, aesthetics. Okay? Very common word na yan ngayon, no? Aesthetic. Uy, doon, aesthetic, picture tayo doon. So, doon nagmula yun. Doon ipinanganak yung mga pagpapaganda, no? Sa lungsod ng Atenas, no? Kaya, kung mahilig ka magpa-picture, no? Na yung background mo aesthetic, yung background mo mga magaganda, okay? Na tulad ng ipinakita ko kanina sa inyo ng mga pictures, maiinggit siguro kayo kay Pablo, no? Taob kayo kay Pablo. Grabe, ang gaganda na nakita ni Pablo nung pumunta siya doon. No, dahil sa panahon niya, gaya nga po ng sabi ko kanina, humigit kumulang 73,000 na statwa. At siguradong magaganda yung mga statwa na yun. Napakaganda. Ngunit, pinakita ni Pablo ang nararapat na tugon ng bawat mananampalataya dito. Ano yun? Basahin natin verse 16. Siya ay labis na nanlumo nang makita niya ang mga Diyos-Diyosan. No? Labis siyang nanlumo. Sa halip na mamangha, no? Sa halip na mamangha sa galing ng pagkagawa at ganda ng mga ito, sa halip na magpa-picture siya at proud na mag-post sa social media, sa halip na isipin niya na, oh wow, ito pala yung culture nila. Ay, ganito pala dito. Sa halip na yun na makita niya at maisip niya, no? Si Pablo ay labis na nanlumo sa nakita niya. Yun yung naging reaction niya. So, actually, nakalimutan ko kayong tanungin. Kung kayo ba, pupunta kayo sa mga lugar na tulad na sinend ko, pinakita ko kanina, anong magiging reaction nyo? Ano ba? Oh, wow, ganda di. Uy, dito tayo. Ha? Selfie, uy, uy. Now, kung gano'n ang inyong naisip, well, again, tandaan natin, sayang yung binayad ng air ticket, no? Mahal pa naman, lahat may picture. But anyway, this is how Christians should stand. Labis na nanlumo si Pablo. Sa original po na pagkasulat ng salitang nanlumo, ang salita na ito ay mula sa Greek word na paroxysm or paroxysm, na ang kahulugan ay pagkagalit o pagkairita. No? Itong Greek word din na ito ay ginamit din sa Isaiah 63 verse 3 at Hosea 8:5. Anong nangyari doon? Ito yung tumutukoy sa galit ng Diyos sa Israelita sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. The same word, no, na ginamit doon ay yun din ang ginamit ni Pablo. Hindi kayang ipagsawalang bahala ni Pablo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Hindi niya kayang, alam mo yun, let it slide. Hindi niya kaya. Sa halip, labis itong nagbigay ng sakit sa kanyang kalooban. Napuno siya ng tinatawag na matuwid na galit, no?
Isang uri ng galit na nagmumula sa takot at pighati sa tuwing nakikita ang kaluwalhatian ng tunay na Diyos na binabastos ng maling pagsamba. Yun nakita niya. Hindi yung, wow, selfie. Nakita niya, binabastos nyo kung ang pagsamba na nararapat sa tunay na Diyos. At kalakip din dito ay ang awa at malasakit niya para sa mga taong nakakulong sa isang relihiyong nagdadala ng kapahamakan sa kanilang kaluluwa. Yun nakita niya. Hindi yung, wow, aesthetic, sikat na ako pagbalik ko, ang ganda ng picture ko, profile picture ko pa to, i-cover page, cover photo ko pa to, no? Proud na proud. Hindi ganon ang nakita ni Pablo. Ano po, ang pinapahalagahan ni Pablo ay ang kaluwalhatian ng Diyos. Yun ang pinapahalagahan niya. Yun yung tinitingnan niya. Tinitingnan niya, pinapahalagan niya yung kaluwalhatian ng Diyos na binibigay sa mga hindi naman Diyos. At ang awa niya sa mga kaluluwa ng mga tao na bihag ng kasalanan at ganun din ang nararapat na maging tugon natin bilang mga martir o mga tapat na saksi ng Panginoong Hesukristo. Ganito dapat yung pananaw natin. Hindi katulad sa world view. Ang view natin ay ayon sa salita at nilalapastangan ang kaluwalhatian ng Diyos. No? Kaya nawa ay maunawaan natin, no? Bagaman maganda na ganun ang ating makita, pero meron lang po akong paalala sa inyo na bagaman maganda na nararamdaman natin ito, na yung pagkagalit, no, or pagkagalit dahil ang niyuyurakan ang pagsamba sa tunay na Diyos, or binabaling ang pagsamba na nararapat sa tunay na Diyos, higit pa sa kailangan ganito ang gawin kasi tayo ay ganito, dapat po mag-ugat yung pakiramdam na yon sa katotohanan kung sino ang Diyos. Ibig ko pong sabihin, magandang maging dahilan ng ganitong tugon ang katotohanan na dahil tayo ay mga saksi, kaya dapat din natin, kaya dapat hindi natin ikatuwa ang pagsamba ng marami sa Diyos-Diyosan. Maganda naman, no, na yun yung nagiging udyok or pinagmulan ng panlulumo or galit na yon. Pero higit pa po doon, dapat po ang higit na dahilan bakit tayo ay may ganitong tugon dahil sa katotohanan na ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Dapat yun yung source ng pagkagalit natin tuwing may pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ang source is the truth na ang Panginoon natin Diyos ay isang Panginoon at wala nang iba. Yun dapat ang pinakaunang pagmumula nun. Ito ang pinakaugat ng ating pagkagalit sa pagsamba sa Diyos-Diyosan at awa sa mga napapahamak dahil sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sa makatuwid po, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon, kaya hindi kinalulugdan ng mga mananampalataya ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ulitin ko po, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon, kaya hindi kinalulugdan ng mga mananampalataya ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Now, dapat ito, no? Dapat kapag nakikita natin yung mga ganong bagay, ay magdulot ito sa atin ng panlulumo. Okay, ibig sabihin, pagkagalit, banal na galit. No? Ngunit, hindi dapat nagtatapos dito mga kapatid. Hindi dapat nagtatapos doon. Gaya ni Pablo, ang ganitong pakiramdam ay nagtulak sa kanya upang kumilos. Now, this is our next no? Hindi niya ito kinimkim lang at hindi din siya nanatiling walang imik. No? Nagalit nga siya pero wala naman siya sinasabi. Hindi po naging ganon. Hindi na hinto doon. But tingnan natin kung ano ang ginawa ni Pablo in verse 17 and verse 18. Kaya't sa sinagoga ay nakipagtalo siya sa mga Hudyo at sa mga taong masisipag sa kabanalan at sa pamilihan sa araw-araw sa mga nagkataong naroroon. Verse 18, ilan sa mga pilosopong Epicureo at Estoico ay nakipagtalo rin sa kanya. At sinabi ng ilan, anong nais sabihin na madaldal na ito? Sinabi ng iba,
Para siyang isang tagapagbalita ng mga ibang Diyos sapagkat ipinapangaral niya si Jesus at ang pagkabuhay. Ano? Ano pong ginawa ni Pablo? Now, bagaman 2 ulit ginamit ang salitang nakipagtalo in verse 17 and 18, ngunit hindi po ito ang punto nito. Hindi ko po sinasabi sa inyo na since hindi kayo natutuwa kapag sinasambang Diyos-Diyosan, makipagtalo kayo. Hindi po. Hindi yun ang punto dito. Nakikita natin at nakakalungkot sabihin na marami sa Reformed Circle ang akala ay tumitindig sila sa katotohanan. No? Akala nila pinaglalaban nilang katotohanan. Ngunit, mas nakikita ang intellectual pride sa kanila. Dahil sa mga kaalaman at kung kaya ang nakikita natin ay pag-aaway. Ha? O kayo na mga ano sa social media, nawa ito yung nakikita nyo. No? Pagmamalaki at pagpapagalingan, no? Hindi mo makikita yung pag-uusig. Bakit? Dahil hindi na iahayag ang dapat mahayag sa tamang paraan. Ang nakikita natin ngayon, yung sinasabi ng mga kapatid natin na nasa Reform din, is they are defending the truth. Pero kung makikita mo, puro lang sila away, puro lang sila bangayan. Nakalungkot. Huh? Oo, bagaman, tama ang kanilang inihahayag. Tama naman talaga din yung kanilang inihahayag. Pero sa halip na ang mensahe ang makita, nung kanilang tinatama, ang kanilang pag-uugali ang napupuna. Bakit? Dahil gaya ng sabi ni Pablo, kung walang pag-ibig, walang saysay ang lahat. Para ka lang maingay dyan na ano. Hindi nila naririnig yung salita ng Diyos. Ang narinig nila, yung parang maingay na ikaw. At ang tunay po, tandaan nyo po, ang tunay na paghahatid ng Ebanghelyo ay nagsisimula sa awa na gaya ng kay Kristo para sa mga tao. Doon nagsisimula ang pagtatama ng mga nagkakamali. Nagsisimula ito sa awa. Awa. Okay? Awa. Dapat. Hindi galit. Sabi mo, dapat magalit. Itama ko lang, no? Yung galit po sa unang point natin is righteous anger po yun. Okay? Ang malalim po na habag ang siyang tunay na motibasyon sa pagpapaliwanag at pagtatanggol ng pananampalataya. No? In English, profound compassion is the motivation behind true apologetic. Marami sa Reform, ano mo tawag diyan? Apologists sila, no? Pero wala yung compassion, mali po 'yon. Now, sa makatuwid po, ito po yung ikalawang punto. Dahil ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon, sinisikap ng bawat mananampalataya na maihayag ang Ebanghelyo. Ito dapat yung magiging tugon natin. Diba? Nandun yung galit mo na sinasamba ang hindi naman Diyos. Pero, ito'y mag-uudyok din sa atin na sikapin na maihayag sa kanila ang Ebanghelyo. At yun ang ginawa ni Pablo. Alam ni Pablo na isa lang ang Diyos. So, kung isa lang ang Diyos, isa lang ang daan sa kaligtasan. Yun ang ibig sabihin nun. Automatic yun. Kung iisa lang ang Diyos, iisa lang din ang way ng kaligtasan. Wala nang iba. Kaya mali yung pinapalaganap sa atin ngayon na pag-iisip na meron yung mga Muslim, may iba silang paraan ng kaligtasan, yung mga Buddhist, iba naman yung ano nila, respetuhan na lang. Mali po yun. Kita nyo? Mali yun. Kasi iisa lang ang Diyos, iisa lang din ang kaligtasan. At alam iyon ni Pablo. No? Kaya kung makita natin, hindi nilimitahan ni Pablo ang kanyang pag-ebanghelyo, no? Sa verse 16, hindi lang siya naghayag ng ebanghelyo sa mga Hudyo sa sinagoga at mga Hentil na naniniwala sa isang Diyos ng Israel. Hindi lang po siya nag-contain doon, bagkus siya ay naghayag ng ebanghelyo pati sa mga paganong nagkataong naroroon sa pamilihan. Kasi nakita ni Pablo, kawawa tong mga taong ito. Oh, by the way, bakit sa pamilihan? Kasi si Pablo po, no, tuwing hindi araw ng Panginoon, nagtatrabaho din siya. Kaya nandun siya sa pamilihan. So habang nandun siya nagtatrabaho, sa bawat tao na nagkataon na nandoon, hinahayag niya ebanghelyo. No? Hindi siya nakikipag-away. But yung totoong pagiging
pagiging defender ng true faith, ang ginawa niya, hinayag niya ang ebanghelyo. At ginawa niya ito araw-araw. Hindi siya namili kung sino ang nandoon, inihayag niya ang ebanghelyo. Kasi nakita niya, kawawa yung Atinas. No? At sa verse 17, may dalawang grupo ang binanggit ni Lucas sa verse 17. Ano yon? Ang Epicureo at Stoico. Now, sa madaling pagpapaliwanag po, ang mga Epicureo ay naniniwala na may mga Diyos. Naniniwala sila na may mga Diyos. Ngunit hindi nangingialam o walang kinalaman sa mga tao. Yun yung paniniwala ng mga Epicureo. Ang kanilang layunin ay ang labis na kaligayahan sa mundong ito. Yun yung ano nila, yun yung aim nila. No? Too much pleasure. Ano naman ang mga Stoico? Sila ay nakatuon naman sa pagiging mabuti sa pamagitan ng sariling lakas para sa ikabubuti ng kanilang sarili at ikakabuti ng iba. Ito yung paniniwala ng Stoico. No? Ang aim nila is maging mabuti sa pamagitan ng sarili nilang strength para sa ikabubuti nila at sa ikakabuti din ng iba. At alam niyo po ba, nakakamangha, bakit? Ang mga kaisipang ito ay makikita pa rin natin sa ating panahon. Na higit na dahilan upang tanggihan ng mga tao ang pagliligtas ng Diyos. Ano yun? Narinig niyo naman yung YOLO? Okay, you only live once. Ano ibig sabihin nun? Isang beses ka lang mabuhay, kaya enjoy mo na to the max. Gawin mo lahat ng gusto mong gawin. Have all the pleasure as long as you can, habang hindi pa dumadating yung bagyo para patayin ka. Di ba? YOLO eh. So sasabihin nila, ay, ayoko dyan manampalataya kay Kristo kasi stricto dyan. Kaya, ito lang ako, YOLO. Okay? Now, katulad ito ng Epicureo. Diba? Ang iba naman ay nagsasabi na basta gumagawa ako na mabuti, hindi ko nasasaktan o hindi ako nakakadulot ng masama sa ibang tao, okay na yon. Basta mabait ako. Di ba? Naririnig nyo na yan? Ito ay katulad ng Stoico. So you see, ang dalawang kaisipan nito ay laganap pa rin sa ating panahon. Sila po ay lubos na walang alam at nagkakamali na umabot sa punto na ang tawag nila kay Pablo, tingnan nyo dyan sa verse 18, madaldal. No, ganito na lang yung kamangmangan nila, no? Tingnan nyo, ganito na lang yung kawalang alam nitong mga taga-Atinas na to the point, ang tawag nila kay Pablo, madaldal. Now, itong word na madaldal na ito, hindi ibig sabihin nito yung chismosa or marites, but yung madaldal na ito ay mula sa Greek word, ng ibig sabihin ay parang ibon. Ano yung ibon? Tumutuka, tapos, di ba, itatapon lang din kung ano yung mga, di ba ganun yung ibon? Ibig sabihin, hindi alam kung ano iyon. Para sa kanila, hindi alam ni Pablo ang kanyang pinagsasabi. Oh, di ba? Ganito pag-iisip nila kay Pablo. Hindi alam ni Pablo ang pinagsasabi niya. Ang kanilang pag-iisip kay Pablo, basta mema lang, no? Basta mema sabi lang. Ganon ang pagtingin nila kay Pablo. At inaakala din nila na si Pablo ay naghahayag ng dalawang Diyos. Grabe yung kamangmangan nila, no? Iniisip nila na si Pablo ay naghahayag ng dalawang Diyos. Kasi tingnan nyo dyan sa verse 18. Sinabi ng iba, parang siya'y isang tagapagbalita ng mga ibang Diyos. Bakit plural? Sapagkat ipinangangalan niya si Jesus at ang pagkabuhay. So para sa kanila, dalawang Diyos itong sinasabi ni Pablo. Ganun po kawalang alam ang mga taga-Atinas. Ngunit si Pablo ay naging tapat lang sa paghahayag ng ebanghelyo at sa pinakamahalagang bahagi ng ebanghelyo. Ano yun? Si Jesus na namatay at nabuhay. So, Paul is just faithful in preaching the gospel. At kung titingnan nyo sa verse 19 and 20, sinabi dyan, siya'y kinuha nila
at dinala sa Areopago o tinatawag na Mars Hill at tinanong, maaari ba naming malaman kung ano itong bagong aral na sinasabi mo? Sabi niya, no? Bagong aral. And in verse 20, sapagkat naghahatid ka ng mga kakaibang bagay sa aming mga tainga, at ibig naming malaman kung ano ang kahulugan ng mga bagay nito. Sabi niya, no? Naghahatid ka ng kakaibang bagay. So, dito nyo makikita in verse 19 and 20 na tunay na hindi nila alam yung inihayag ni Pablo. At ito'y bago sa kanilang pantinig. Ibig sabihin, ito ang unang beses na narinig nila ang ebanghelyo. Ito yung unang beses na narinig nila ang katotohanan. And in verse 21, sabi dyan, lahat ng mga taga-Atinas at ang mga dayuhang naninirahan doon ay walang pinaggugugulan ng panahon kundi ang mag-uusap o makinig ng mga bagong bagay. Dito sa verse 21, pinapakita na isang bagay na pampalipas oras o entertainment lang para sa kanila ang pakikinig ng kung ano ang bagong katuruan. Pastime lang nila yon, hobby nila yon. Okay? Wala silang layunin na alamin kung ano talaga ang totoo. No? Ang gusto nilang nila, ano yung bago? Pero wala silang commitment upang malaman at makita kung ano ang totoo. Hindi nila ito sineseryoso. Ngunit, ilang mananampalataya, dapat natin makita na seryoso at mahalagang usapin na iisa lang ang Diyos. Very important po yun. Very crucial yun sa atin. Dahil nangangahulugan itong iisa lang ang daan sa kaligtasan. Kaya, ang katotohanan na ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon ay magdudulot sa bawat mananampalataya na sikaping may hayag ang Ebanghelyo. Kasi alam natin na isa lang ang daan sa kaligtasan. Kaya ito dapat ang maidulot sa atin. All the more we must preach the gospel. Okay? Kailangan nating kumprontahin ang bawat tao sa pamagitan ng katotohanan at tawagin sila na gumawa ng desisyon. Hindi tulad nitong mga taga-Atinas na, oh, what's new? Anong bago dyan? No, na araw-araw ganun na lang. No, we have to call them for a decision. Bakit? Dahil iisa lang ang Diyos at wala ng iba. Iisa lang ang Diyos at wala ng iba. So, na-cover na natin yung verse 21. But wait, there is more. No, pagaman, wala dito sa ating teksto na binasa, may nais po akong idagdag na ikatlong punto na higit ding mahalaga. Kung tatanungin ko po kayo mga kapatid, ano ang una at pinakamahalagang utos ng Diyos? Okay, ibigin ng Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong isip, at buong lakas. Di ba? Yun yung una at pinakamahalagang utos. Bagaman ito ay tama, pero mga kapatid, ito po ay hindi kompleto. Ulitin ko po, bagaman ito ay tama, ngunit ito ay hindi kompleto. Bakit po? Dahil kung titingnan natin, let's open our Bible. I want you to open your Bible in Mark chapter 12, verse 28 to 30. Marcos chapter 12, verse 28 to 30. Mark chapter 12, verse 28 to 30. Diyan na kayo? Let me read. Ano sabi dyan? Lumapit ang isa sa mga eskriba at narinig niya ang kanilang pagtatalo. At palibhasa'y nalalamang mabuti ang pagkasagot niya sa kanila ay tinanong siya. Sinong tinanong dito? Ang Panginoong Hesus. Alin ang pangunahing utos sa lahat? Ito yung tanong ng eskriba sa Panginoong Hesus. In verse 29, sumagot si Jesus, ang pangunahin ay, pakinggan mo Israel, ang Panginoon nating Diyos
ang Panginoon ay iisa. Verse 30, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip mo, at ng buong lakas mo. Kita niyo po yan? Inote or sinipi ng Panginoong Yesus ang Deuteronomy chapter 6 verse 4 to 5 dito. Ang kompletong Shema. Okay? O daily confession ng mga Israelita. Sa makatuwid po, this is the third point. Dahil ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon, minamahal ng bawat mananampalataya ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at buong lakas. Not only righteous anger, not only motivation to preach the gospel, but ang katotohanan na isa lang ang Diyos ay magdudulot sa atin na mahalin siya ng buong puso, buong kaluluwa, buong isip, at buong lakas. Ang perpektong halimbawa natin sa utos na ito ay ang Panginoong Hesukristo. Si Hesukristo po ang natatanging, pakinggan nyo to, siya lang po ang natatanging tao na nakakaalam paano mahalin ng buong buo ang Diyos after the fall of man. Siya lang po ang nakakaalam. Kasi after the fall, lahat ng tao hindi na alam kung paano mahalin ng buo ang Diyos. Ang Panginoong Hesukristo lang ang natatanging nakakaalam noon. Ngayon ang tanong, paano niya to ginawa? Paano niya pinakita sa araw-araw ang pagmamahal sa Diyos ng buong buo? Hindi lang po, pinakita niyo to sa pamagitan ng hindi lang pag-iwas sa kasalanan, hindi lang pag-iwas sa kasalanan, kundi sapagkat alam niya yung Coram Deo. Alam ng Panginoon Jesus yung Coram Deo. Alam niyang ang presensya ng Ama ay nasa Kanya, kaya ginagawa niya lagi kung ano ang kalugod-lugod sa Ama. Hindi lang pag-iwas sa kasalanan, but knowing that He is living in the presence of His Father, Coram Deo. Dahil alam niya na ang presensya ng Ama ay nasa Kanya, anong ginawa niya? Lagi niyang ipinamuhay kung ano ang kalugod-lugod sa Ama. Siya ay nanatili sa pagmamahal ng Ama sa pagsunod ng utos nito. Kaya, ito yung reason bakit sinabi ng ating Panginoong Yesus sa atin. Anong sabi ng Panginoon sa atin? If you love me, obey my commands. Kita nyo? Ano yung pinagmulan ng commandment na yon? Kasi siya, mahal niya ang Ama. Kaya niya sinusunod ang utos ng Ama. So in the same way sa atin, if you love me, sabi ng Panginoong Yesus, you obey my commands. Ang Shema, ang ipinamuhay ng Diyos, ng Panginoong Hesus sa lahat ng araw niya dito sa lupa. Ito yung pamamahayag ng Panginoong Hesus sa salita at sa gawa. Ang Diyos ay iisa, kaya minahal niya ito ng buong buo. Ngayon, paano nga ba natin ito magagawa? Paano nga ba natin ito magagawa? Ang puso, okay, para po mas maging malinaw yung definition ng apat, listen carefully. Ang puso ay tumutukoy sa ating pagnanais. Okay? Ang puso ay tumutukoy sa ating pagnanais. Ano yung will natin? Ano yung gusto natin? That's the heart. Ang kaluluwa naman, ito ay ang ating emotion. Ano yung nararamdaman mo? No? At ang pag-iisip naman ay sa ating kaalaman. Ano yung nalalaman mo? At ang kalakasan naman ay sa ating buong pagkatao. Okay, ulitin ko. Ang puso ay tumutukoy sa mga pagnanais natin. Ang kaluluwa ay tumutukoy sa ating emosyon or nararamdaman. Ang pag-iisip ay tumutukoy sa ating kaalaman.
at ang kalakasan o lakas ay tumutukoy sa ating buong pagkatao. Ibig sabihin po, ganito po yon. Ang Diyos, kung iibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas mo, ganito yon. Ang Diyos ang siyang ninanais mo lagi. Siya yung desire mo. Siya yung desire mo. Siya yung hangarin mo lagi. Ang laging hangarin mo or purpose mo ay para sa Kanya. Yun ang ibig sabihin ng pagmamahal sa Diyos ng buong puso. All your desires are Him, for Him, lahat para sa Kanya. No? At pagmamahal sa kaluluwa, buong kaluluwa, ibig sabihin, siya ang iyong kagalakan. Siya yung nagbibigay sa iyo ng gana araw-araw. No? Siya yung nagpapakilig sa iyo. Siya yung nagbibigay tuwa sa iyo. No? At ang ibig sabihin naman ng mahalin siya ng buong isip, inaaral mo ang kanyang katotohanan. Inaaral mo ang kanyang salita. May malaki kang pagpapahalaga sa kanyang katotohanan. Okay? At ang pagmamahal sa kanya ng buong kalakasan, ibig sabihin nito ay ang lahat ng nabanggit kanina, lahat ng iyon ang iyong pinagsisikapan. Lahat ng effort mo, lahat ng strength mo, lahat ng pagsisikap na ginagawa mo, lahat ng hinabi kanina sa pagmamahal sa Kanya ng buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Yun ang ibig sabihin. Gawin mo yung lahat. Hindi pwedeng sasabihin mo na, I desire for God. Gusto ko siya. Pero hindi mo naman inaari yung salita niya. Hindi mo pwedeng sabihin, ang Panginoon ang aking kagalakan. No, siya yung nagbibigay sa akin ng gana araw-araw. Bakit ako maliksi? Bakit ganito pakiramdam ko? Pero hindi mo naman inaaral yung salita niya. Hindi pwede yun. So, lahat, no? Pag sinabi mong buong kalakasan, yun ang iyong pinagsisikapan ng buo. Kaya, kung may iba kang bagay na mas nais, okay? Kung may iba kang bagay na mas desire mo, mas kinakasabikan mo. Oh? Yung kumbaga, mas dali kang antukin kapag nagbabasa ng Biblia, pero hanggang 3 a.m. ka natatapos sa paglalaro o sa pagpanonood. You see, there's something wrong with that. Mas inuuna mo or mas binibigyan mo ng effort at time, yun po ay mako-consider na idols. Kaya idols din yung mga bagay na yun. Kasi isa sa mga parte ng katotohanan na isa lang ang Diyos ay mamahalin natin siya ng buong buo. Kaya kung may meron kang iba na mas, that is considered as an idol. Kita nyo, hindi lang yan yung mga Diyos-Diyosan. Idol is also something na mas mahal mo. Mas pinapakitaan mo ng effort, ng time, ng lahat ng gusto mo kesa sa Diyos. Okay? Kaya po, wag tayong mawalan, pero wag po tayong mawalan ng pag-asa. No? Baka isipin nyo, buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, buong napaka-imposible naman nun. Sino dito nag-iisip na imposible mangyari yon? Huwag kayong mawala ng pag-asa. Na iniisip na hindi natin kayang mahalin ng Panginoon ng buong buo. Ng buong puso, buong kaluluwa, buong isip at kalakasan. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Bakit po? Sa biyaya ng Diyos, sa pamagitan ni Kristo, nagagawa na nating mahalin ng Diyos ng tunay at totoo. At buo. At katanggap-tanggap. Bagaman hindi perpekto. Kita niya, hindi perfect. Pero actually, nakapapakita na natin yung pagmamahal natin sa Diyos ng buong buo, ng totoo, ng tunay at katanggap-tanggap. Bagaman hindi pa perpekto, pero naging totoo na siya sa harapan ng Diyos. Bakit? Dahil kay Kristo. Naririnig niyo po yun? Kaya huwag niyong isipin na, minsan kasi mas gusto ko yung social media kaysa magbasa ng devotional. Yes, hindi perpekto yon. Pero kapag ginawa mo yon, buong buo yon. Bakit? Hindi dahil sa effort mo. Dahil sa natapos na effort ng Panginoong Jesucristo. Kaya naging katanggap-tanggap siya sa Diyos. Kaya huwag kayong mawala ng pag-asa bagkus.
Yung katotohanan na sinabi ko sa inyo ngayon ay magpalakas sa inyo na mas pag-igihan pa ninyo ang pagmamahal sa ating Diyos. Kasi your effort is not in vain. Pagaman hindi perpekto yan, tanggap yan ng Diyos. Bakit? Kasi hindi naman ikaw ang dahilan eh. Bakit niya tinanggap yon? Ang dahilan bakit niya tinanggap yon ay si Jesucristo. Kaya knowing na tunay na pala, di ba? Kasi kung babasahin natin kung wala tayo kay Kristo, ano lang yung magawa natin? Parang maruming basahan lang yan sa harapan ng Diyos. Kaya kahit anong gawin mo, anong effort mo, ay, walang kwenta yan. Pero dahil kay Kristo, hindi man perpekto yan, nagkakamali ka man, totoo, tunay at katanggap-tanggap pa rin yan sa Diyos. Dahil kay Kristo. Kaya kapatid, pagpalakas nawa itong katotohanan sa iyo na pag-igihan pang pagmamahal sa Diyos. At ito talaga ang nararapat. Bakit? Dahil ang Panginoon natin, Diyos, ay iisang Panginoon. Kaya, minamahal ng bawat mananampalataya ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at ng buong lakas. So, in conclusion, mga kapatid, iisa lang po ang Diyos. At dahil iisa lang ang Diyos, hindi kinalulugdan ng mga mananampalataya makita ang pagsamba sa Diyos-Diyosan na nararapat lang sa nag-iisang Diyos ng Biblia. At dahil isa lang ang Diyos, ito ay nag-uudyok na sa masikap at taus-pusong pag-e-ebanghelyo to defend and to save people. At dahil isa lang ang Diyos, nangangahulugan ito na mahalin dapat ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong isip, at buong lakas. So hamon para sa atin mga kapatid, kapag nakikita mo ang laganap ng mga false religion at laganap na pagsamba ng mga tao sa pera, kapangyarihan, katanyagan, entertainment, nagdudulot ba ito ng pighati at pagkagalit sa puso mo? Dahil alam mo ang Diyos mo at ang Panginoong Jesucristo lamang karapat-dapat ng mga iyon? No? Does it cause you to grieve na manlumo? O baka ikaw mismo gumagawa nun? Wag naman sana, kapatid. Sa totoong pag-uusisa ng puso mo, may pagnanais ka bang ihayag ang ebanghelyo sa ibang tao dahil naunawaan mong isa lang ang Diyos sa makatuwid, isa lang din ang tagapagligtas? Nag-uudyok ba ito upang ihayag mo ang ebanghelyo? Or pinapabayaan mo lang, even your own family, bahala kayo dyan. Ganun ba? Ano ang mga Diyos-Diyosan sa buhay mo ngayon na pumipigil o lumilihis sa iyong atensyon upang mahalin ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong isip mo, buong lakas mo ang Diyos? Paano mo may papakita na tumatalikod ka na sa mga iyon? Purihin po ang Panginoon. Panginoon natin Diyos ay isa. Tayo po ay manalangin. Marami pong salamat, Panginoon, sa iyong salita, sa katotohanan na tunay na isa lang ang Diyos. Ito ito'y napakahalaga. Dahil kung hindi ito totoo, wala pong kwenta at wala pong halaga. Ang lahat ng mga namatay para sa pangalan mo, ang lahat ng mga nagsusumika para sa iyo, at walang kwenta ang lahat na ginagawa na. At kami ang pinakakawawa sa lahat. Maraming salamat dahil ito po ay tunay. Dahil ikaw ang nag-iisang tunay na Diyos. Nawa ito ay patuloy na magudyok sa amin upang magkaroon ng tamang tugon sa tuwing ang pagsamba ay binibigay sa ibang Diyos-Diyosan. Na ito ay patuloy na magbigay sa amin ng pagkagalit na mag-uudyok sa amin upang ihayag ebanghelyo at patuloy na mahalin ka ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at lakas. Naway kami po ay mamuhay ng kalugod-lugod sa iyo araw-araw. Dahil ikaw lang ang nag-iisa at tunay na Diyos at karapat-dapat ng lahat ng ito. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.